April 13, 2005, ang declaration ko ng Day of the Lord, ang araw ng Panginoon. Ang araw na yon ay isang panahon kung kailan ang kalooban ng Ama at ang kanyang layunin para sa buong sanlibutan ay maisa sa katuparan. Ito ay salungat sa araw ng tao kung kailan ang makasariling kalooban ng bawat isa ang natutupad. So yung days of man, that's over. From April 13, 2005, now is the day of the Lord. Di ba, pagpasimula sinabi ko, there will be pockets of judgments all over the world. Pockets muna. Localize muna. Yun ang pinahig niya parang sa akin eh. Nung nagkaroon ng tribulation, pumutok yung mga gasoline station, di ba? Mga depots. Ang tao lumalangoy sa dagat, yun namang langis, pumubutas dagat, nagliliyab din. Walang natakbo ng tao. Katakot-takot na scenery, pero localized lang, sa parang lang yun. And then second night, hindi na localized eh. International na, worldwide. Ang panic na nakita ko. Nagliliyab nga ang yung atmosphere. Pagkatapos, worldwide na. Iba-ibang rasang nakita ko. Takbo dito, takbo doon, panic dito, panic doon. Pagkalahatan. Yung pala, ipinahid ng Ama sa akin because I will be in the midst of the day of the Lord. Sa akin niya ipinagkatiwala yun. Nakikita ninyo? Itong pandemic na coronavirus, as it was in the days of Noah. Katulad sa panahon ni Noah. Yun lang, tubig ang ginamit para ang buong sanlibutan ay panahon ni Noah ay mapahamak. No? Tubig ang ginamit. Pero damay silang lahat. Nung sa panahon ng Sodoma and Gomorrah, yung dalawang syudad, damay lahat. Pero ito ngayon, as it was in the days of Noah, hindi siya gumamit ng tubig para malunod ang buong sanlibutan. Nalulunod ngayon ang buong sanlibutan sa COVID-19. Wala nakakaligtas. At lumulubog yan. Lulubog kayo dyan pag hindi kayo nag-ingat. Yung day of the Lord na pinakita niya sa akin, hindi na ang gusto ng tao natutupad. Anong gusto ng tao? Ay naku, magpatuloy ang komersyo, magpatuloy ang lahat. Yung as it was in the days of Noah, they're drinking and eating and marrying and given in marriage, this and that, planting and building. Araw ng tao yun, ang kagustuhan nilang natutupad. Pero tingnan mo, pag araw ng Ama, day of the Lord, hindi mo na magawa yung gusto mo. Araw na ng Ama to. Kung anong gusto niya, ay yung natutupad. Gusto niya, nasa bahay lang kayo para makinig sa akin. Amen. Noon, busy kayo eh. Wala kayong panahon para sa pakikinig sa akin. At inaalimura pa ninyo ako. Binabastos pa ninyo yung mensahe ko. Araw ng Panginoon to. Hindi na araw ng tao. Hindi na ninyo magagawa ang gusto nyong gawin. Ang akin lang mensahe, pinagpapatuloy ay mangagsisi na tayo. Kilalanin na natin ang dakilang Ama at sundin ang kanyang mga sinabi. Anong sinabi niya sa mga Gawa 17, 19? Ito ang sinasabi niya. Pakinggan po natin. Opo, Pastor, sa Acts 17, starting with verse 30, Pastor, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31, Pastor, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Kaya si Jesus Christ na Ama natin sa Espiritu, nasa kapangyarihan ng Ama ngayon, nagtalaga ng araw para ipaghukom sa buong sanlibutan. Sapagkat ang kahangalan ng tao, yung kalokohan ng tao, pinalipas na niya yun. Ngayon, ipinag-utos niya sa lahat ng dako ng lahat ay mangagsisi. Lumapit sa Kanya. Magpababa sa sarili. Huwag na kayong manlait. Nilalait pa ninyo ako. Inuusig. Pinagwiwikaan.
ng sari-saring masama. Pagkatapos yung mga sakripisyo ng mga anghel na pinapadala ko, yung mga workers, mga anghel yan eh. Walang pansarili yan. Puro sacrifice yan. Blood, sweat, and tears para sa paggawa ng kabutihan. Saan ba kayo makakita ng mga klaseng taong ganyan? Kundi dito lang sa kingdom na naturuan ng mga masalita ng Diyos na dapat ibigin natin ang ating kapwa. Pati nga kaaway, dapat ibigin natin. Wala po kayong mensaheng makakita ganyan. Wala po kayong ministering matatagpuan ganito katapat. Kundi dito lang. Kaya, huminto na po tayo sa ating mga kabukungan. Lumapit, magpakababa, magsisi at tumawag sa Kanya. At number 1, huwag galawin ang Kanyang hinirang. Huwag alipustahin, huwag pagwikaan. Hindi na ito araw ng tao. Araw na ng Panginoong Diyos. At ako'y Kanyang ipinadalang hinirang upang sabihin sa inyo na huwag kayong maging mga katulad ng mga tao sa panahon ni Noah na hindi iniintindi ang kalooban ng Diyos. Puros lang kalooban nila, tinutupad nila. At hindi nila pinansin ang kalooban ng Diyos. Kaya nangapahamak sila. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ako pinahiran ng langis. The very reason I was anointed, because this day will come and there will be nobody to warn you but the appointed Son. But I am not remiss in my warning. Hindi po ako nagmaliw sa aking mga paglilingkod bilang hinirang. Kahit anumang alipusta at basing ninyo sa akin. Di ba nakita ninyo, hindi ako natitinag, nagpatuloy pa rin ako. Na masaya. At nagpatuloy akong matapat. Kasi alam ko darating ang araw na to. Pocket of judgment muna. Ngayon, buong sa libutan na. Kaya, magsisi kayo habang may panahon pa. Huwag niyong gawin yun. Kasi mapapahamak kayo pag ginawa niyo yun. Huwag niyong kalabanin ng hinirang ng anak, na anak ng Diyos. Kasi pag kinakalaban ninyo, ang hinirang na kanyang pinadala, siyang kinakalaban niyo. Di ba yung sinabi ni Gamaliel doon sa mga nag-uusig sa mga apostoles? Pabayaan ninyo sila. Pag ginagawa nila, hindi sa Diyos, babagsak yan. Pero pagka sa Diyos yan, makikita ninyo na kinakalaban ninyo ang Diyos. Makikita yung sarili ninyo, ang kinakalaban nyo, hindi tao, kundi ang Diyos. So, ganon ang mensahe ko sa mga sandaling ito.